Magandang araw po sa inyong lahat at lalong-lalo na po sa iyo, Doc Napil. Ako po si Novi Jane Quamag. Ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga teorya at prinsipyo ng pagsasaling wika, kahulugan, kahalagahan at kasaysayan. Sa pag-uulat na ito, tatalakayin natin kung ano ang ibig sabihin ng pagsasaling wika, kung bakit nga ba ito mahalaga sa komunikasyon at pag-aaral, at kung paano nagsimula at umunlad sa kasaysayan. Ngayon, simulan natin sa unang bahagi ng ating talakayan, ang kahulugan ng pagsasaling wika. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang mga layunin ng aralin. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang mauunawaan ninyo ang kahulugan at kahalagahan ng pagsasaling wika at matutukoy rin ang pahapyaw na kasaysayan ng pagsasaling wika. Ang pagsasalin ay isang proseso ng paglilipat ng mga salita o mensahe sa kalapit na katumbas na diwa gamit ang ibang wika. Ayon kay Griarte, 2014. Ayon kay Griarte, hindi lamang basta pagpapalit ng salita sa ibang wika ang pagsasalin. Mahalaga na ito ay mapanatili sa pinakamalapit na kahulugan o diwa. Wika, ang salitang wika ay nagmula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay lingua, na ang kahulugan ay dila. Ayon kay Gleason, ang wika ay masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura. Ipinapakita nito na ang wika ay may kaugnayan sa paraan ng pagsasalita ng tao at sa parte ng ating katawan. Ayon kay Gleason, masistema, pinipili at isinasaayos ang wika sa paraang arbitraryo. Ano nga ba ang arbitraryo? Arbitraryo, walang natural na dahilan kung bakit ganito ang tawag sa isang bagay. Pinagkasunduan lang ng tao sa kanilang kultura. Kahit arbitraryo ang mga salita, may mga alintuntunin o sistema ang wika para magkaintindihan ang tao at maipahayag ang ideya at damdamin. Kaya, kahit napagkasunduan lang ang salita, naiintindihan pa rin ng lahat kung paano gamitin ang wika. Ano ang pagsasaling wika? Ang pagsasaling wika, sa Ingles ay translation. Ang pagsasaling wika ay ang muling paglalahad ng pinagsalinang wika ng pinakamalapit na natural na katumbas ng orihinal, ang mensaheng isinasaad ng wika. Una, batay sa kahulugan at ikalaway batay sa estilo. Ayon kay Inida, 1,950 hanggang 1,960. Ang layunin nito ay maipahayag ang parehong kahulugan ng orihinal na mensahe sa paraang malinaw at natural sa bagong wika. Ibig sabihin, hindi lamang basta isinasalin ang mga salita, kundi pinapanatili rin ang tunay na kahulugan at paraan ng pagpapahayag ng orihinal na text. Ayon kay Webster, ang pagsasaling wika ay paglilipat sa ibang wika ng kahulugan o diwa sa ibang wika. Ibig sabihin nito, ang pagsasaling wika ay ang paglipat ng kahulugan o diwa ng isang salita, pangungusap o ideya mula sa isang wika papunta sa ibang wika. So, layunin nito maipahayag ng malinaw ang mensahe upang maintindihan ito ng ibang tao kahit magkaiba ang kanilang halaga ang pagsasaling wika. Napapalaganap ang kaalaman at impormasyon mula sa ibang wika. Sa pamamagitan ng pagsasalin, nagiging posible na mauunawaan ng mga tao ang mga aklat, pananaliksik at iba pang teksto na nakasulat sa ibang wika. Dahil dito, mas nagiging accessible sa maraming tao ang mga aklat, pananaliksik at iba pang impormasyon kahit ito ay orihinal na nakasulat sa ibang wika. Sa ganitong paraan, mas maraming tao ang natututo at nagkakaroon ng bagong kaalaman. Pangalawa, nagiging tulay ito ng komunikasyon ng iba't ibang wika at kultura. Ang pagsasaling wika ay mahalaga upang magkaunawaan ang mga taong may mga magkaibang wika at pinanggalingang kultura. Dahil dito, mas nagkakaunawaan ang mga taong may magkaibang wika at pinanggalingang kultura. Halimbawa,
Kapag pumunta ang isang tao sa ibang bansa, may mga karatula, babala o impormasyon na nakasalin sa iba't ibang wika upang madaling maintindihan ng mga dayuhan. Pangatlo, nakakatulong ito sa pagpapalaganap ng kultura at panitikan ng iba't ibang bansa. Sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga aklat at panitikan, mas nauunawaan ng mga tao ang kultura, ideya at pananaw ng ibang lipunan. Halimbawa, ang mga Japanese manga na naisalin sa English o Filipino ay mas nababasa at nauunawaan ng maraming tao, lalo na ang mga kabataan sa iba't ibang bansa na hindi naman nag-aral ng lingwahe ng mga Hapon. Sa kabuuan, mahalaga ito sa mga kabuhayan ng Pilipino noon tulad ng barter system o pagpapalitan ng mga kalakal, hindi lamang sa pagitan ng mga katutubo kung hindi sa mga taga-ibang bayan sa silangan, tulad ng mga Tsino na napadpad sa kapuluan ng bansa. Mahalaga sa ugnayang komersyo sa pagpapairal ng kapangyarihan at kamulatang panrelihiyon. Mahalaga rin ang pagsasalin upang madaling maunawaan, matutuhan at sa gayon mapakinabangan ng mga Pilipino ang mga bagong teknolohiya mula sa mga dayuhan. Sunod naman ay ang kasaysayan ng pagsasaling wika. Unang yugto ng kasiglahan. Panahon ng mga Kastila sa Pilipinas. Ayon kay Theodore Savery, noong panahon ng Kastila, nagsimulang magkaroon ng anyo ang pagsasalin sa Pilipinas. Sinimulan nila ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa mga Pilipino. Ninanais ng mga Kastila na ituro sa mga Pilipino ang wikang Kastila. Ginamit ito ng mga Kastila upang maipalaganap ang Kristyanismo at maituro ang wikang Kastila sa mga Pilipino. Noong panahon ng mga Kastila, maraming aklat, panrelihiyon at panitikan ang sinalin sa mga katutubong wika upang mas madaling maunawaan ng mga Pilipino ang Kristyanismo at iba pang aral. Halimbawa, ang Doktrina Kristiyana ay unang aklat na nakaprint sa Tagalog at Kastila, gamit ang baybayin at Latin. Kalawang yugto ng kasiglahan. Pagpasok ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ibinahagi ang mga salin mula sa kanluran. Iba't ibang genre ng panitikan ang ipinakilala sa bansang Pilipinas. Kung ang Kastila ginamit ang relihiyon bilang sandata, ang mga Amerikano naman ay ginamit ang edukasyon upang matuto ang mga Pilipino na magsulat at magsalita ng Ingles. Sa madaling sabi, magkaiba ang paraan ng impluwensya ng Kastila at Amerikano sa Pilipinas. Relihiyon para sa Kastila at edukasyon para sa Amerikano. Ikatlong yugto ng kasiglahan. Paglinang at pagtupad sa patakarang bilingual. Dahil sa impluwensya ng mga Amerikano, Ingles ang pangunahing wika sa mga paaralan. Nang ipatupad ang patakarang bilingual, ginamit ang edukasyon upang matuto ang mga Pilipino na magsulat at magsalita ng Ingles. Makabagong panahon ng pagsasaling ayon sa pag-aaral ni Raquel E. Sison Guban, lumalaki ang pangangailangan sa pagsasalin dahil sa pagdami ng mga gawaing nangangailangan ng pagsasalin sa iba't ibang larangan tulad ng teknolohiya, edukasyon at agham. Malaki ang tulong ng teknolohiya sa makabagong takbo ng panahon ngayon, lalo na sa pagpapadali ng pagsasalin. Halimbawa, kung pupunta ka sa ibang bansa at may karatulang nakasulat sa wikang di ka pamilyar, kunin ang cellular phone, open ang Google Translate, kunan ng litrato ang karatula at boom! Instant pagsasaling wika. Sa paglalahat, ang pagsasalin ay proseso ng paglilipat ng kahulugan mula sa isang wika patungo sa ibang wika. Layunin nitong mapanatili ang diwa at mensahe ng orihinal na teksto. Mahalaga na malaman ang pinagmulan ng pagsasalin sa Pilipinas at sa daigdig. Nakakatulong ito upang mas mapahalagahan at mabigyang pansin ang pagsasalin. Ang pagsasalin ay mahalaga dahil naipapasa nito ang kaalaman, kultura at mga ideya sa mga maraming tao. Nakakatulong ang pagtuklas ng kasaysayan ng pagsasaling wika para sa mga tagapagsalin upang lalo pang malinang at mapaunlad ang wasto at epektibong pagsasalin.
Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.